Magluluto tayo ng ginataang manok with spinach. Maggisa tayo ng bawang. Painitin ang mantika bago ilagay ang dinikdik na bawang. Para ang aroma ng bawang ay malalasaan natin at maaamoy sa tuwing tayo ay kakain ng ating lulutuin. Ito yung bawang na dinikdik, fresh. Hayaan natin na maging golden brown ang bawang. At maghiwa naman tayo ng luya. Para pantanggal ng lansa ng karne ng manok. Na ang tawagin, ito ay ang pinakamabisang aroma na ginagamit sa pagluluto ng karneng manok. At maglagay din tayo ng chili. Pwedeng green chili, pwedeng red chili. Wait natin na maging golden brown ang luya at bawang. Saka natin ilagay ang manok. Haluin natin ito. At slow fire lang ito. Para yung aroma ng bawang at luya at chili ay ating malalasahan at maaamoy. At lagyan din natin ng konting patis. Pwede nyong lagyan ng patis kahit anong brand ito. At ihalo natin ito at hayaan natin na kumulo with the slow fire. Ang ating ginisang manok, takpan natin to. Hayaan natin siya na kukulo. At buksan natin, tignan natin kung ito nga ay luto na. Saka natin ilagay ang ating ibang sangkap. Ilagay na natin ang ating kara. Ang brand ko sa aking coconut milk ay kara. Ilagay natin ang coconut milk habang ito ay kumukulo. At maari lamang na ating ilagay lahat ang buong milk ng ating biniling coconut. Pwede ka rin maglagay ng fresh coconut milk kung ikaw ay nakatira sa isang bansa na maraming coconut milk na mabibili na fresh sa mga market. Pero dito kasi sa amin, ang lugar namin ay walang mabibili na fresh coconut milk. Kaya ang option ko ay bibili ng in-can goods, which is fresh naman yan nung ito ay ginawa. Ihalo natin mabuti ito bago takpan at pakuluan ulit. At lagyan natin siya ng spring onion. Lagyan din natin ito ng ground pepper. Or ang sinasabi natin na pamintang durog. Ihalo natin ito. At hayaan natin siyang kumulo. Takpan natin ito. At tikman natin kung ito ay ayos sa panlasa. Pwede mo rin dagdagan ng asin. Pwede mo rin dagdagan ng seasoning. Pero ako kasi, ang nilalagay ko lang talaga ay patis. At ilagay na natin ang ating sangkap na huli, ang ating tinatawag na spinach.
Ito ay isang dahon ng spinach na mabibili sa mga public market. Pwede ka rin pumunta sa pinakamalapit mong supermarket. Ang spinach ay any season, so hindi ka na maghahanap at hindi ka na maaaring mangamba na ito ay hindi masarap dahil ang spinach ay masarap at masustansya ito. Okay, buksan natin at ating ihalo. Haluin natin para yung gata ay mapunta rin sa spinach. Pwede rin mo lagyan ito ng papaya. Ang papaya na green pa. Ito ay handa ng ilapag sa hapagkainan. Tikman mo ito kung tama na ang iyong panlasa. At kung ang lasa ay tama na, pwede mo nang patayin ang apoy at ihanda na ito sa hapagkainan ng inyong pamilya. Tiyak na pag-aagawan ito ng iyong mga kapamilya. Lalo na kung ang timpla mo ay tamang-tama sa kanilang panlasa at tikman natin ito. At mukhang masarap nga. Siguro makakakain ako nito ng maraming kanin, 2 mangkok ng kanin. Hindi na ako nagsalita ng Ingles dito kasi puro Tagalog lang Pilipino lang ang makakaintindi ng reseping ito. Salamat sa inyong mga panunood ng aking mga vlog. At sa susunod na mga vlog ay meron akong ipapakita sa inyo na ang aking lulutuin ay dinuguan na meron ding gata. Maaari lamang na mag-subscribe sa aking channel.